Pinasok na po pala talaga niya. Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Muli ako nagbabalik, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. It's already 11:54 PM sa buong kapuluan mga kabisyo. Tumanggap na naman tayo ng pangalawang caller ngayong gabi na to. At hindi na nga natin papatagalin pa mga kabisyo. Nasa kabilang linya na po natin ang caller natin ngayong araw na to. Hello ma'am. Hello po. Good evening. Good evening po. Happy Monday. Happy Monday po. Sige ma'am. Bago natin na umpisahan to, kamusta muna kayo ma'am? Okay naman ba kayo? Okay naman po. Kinakabahan. Okay lang ma'am. Kinakabahan Inhale, po. exhale ka lang ma'am. Comfortable habang nag-inhale, exhale ka na. Magiging comfortable ka din mag-share. Okay ka na ma'am? Nag-inhale, exhale ka na ba? Yes. Okay ma'am. Ma'am, tagasan ka po? Taga Cebu po. Taga Cebu. Maayong gabi sa imo tanan. Mayang gabi. Yes. Ma'am, ilang taon ka na? 32 po. 32. From Cebu. Yes po. Anong pangalan? You can call me V po. V. Yes As in V-E-E? Yes po. Or V-H-I-E? VEE po. V-E-E. Okay. V, 32 years old from Cebu. Ano ang top secret mo? Meron po akong anak na di po alam ng ibang direct relatives ko na hindi yung husband ko yung daddy po. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am V, na meron kang anak na hindi alam ng relatives ng husband mo na sa iba mo yun, anak? Yes po. Okay, ma'am. Wait lang, medyo nagulat ako dito sa kwento mo. Ma'am, ilan muna ang anak mo? Isa lang po. Isa lang. So, Yes. itong pinag-uusapan natin ngayon, ito yun. Wala nang Yes iba. po. Wala. Okay lang ba? At open ka naman ba na ibahagi ito? Yes po. May napagsabihan ka na bang ibang tao, ma'am? Actually, yung mga yung isang sister ko lang, tsaka yung parents ko, yung may alam. At tapos yung sa side naman ng husband ko is yung parents na lang din yung may alam. Pero yung mga sister, at saka yung isang brother ko, at saka mga ibang close na relatives, hindi po nila alam. Okay, Pero ma'am. yung husband ko, alam naman niya po. Alam niya na. Yes po. So, Alam naman po, bago niya po ako pinakasalan. okay. Pero ano lang talaga, parang nakaka-guilty po kasi given na lumaki din po ako sa pamilya na yung lumaki akong hindi ako marunong magsinungaling, ganun. Yes. So parang mabigat talaga siya sa part ko din na nakikita kong, lalo na ngayon na yung side ng husband ko is parang nagiging first up po kasi yung anak ko sa side nila, pero di nila relative. Pero ngayon na meron ng another up po, parang minsan nasa isip ko baka mag-iba yung yung Tingin. pakikisama nila sa anak ko. Ganun po. Anyway, Tapos- Ma'am V, gusto ko malaman muna. Paano nangyari at sino ang tatay nito, ng bata, bago tanggapin ng partner mo ngayon, Bali, husband mo nung time ngayon? na yun- Kwentuhan mo naman kami, nung- Ma'am V. Okay. Nung time na po na yun is parang 5 years ata kami nun. Tapos nagkahiwalay kami saglit ng
ng husband ko noon before. At ayun, parang nanibago siguro ako na in a long term relationship. Parang nag-explore ako tapos parang join ako ng dating app, ganun po. Tapos doon ko nakilala yung yung tatay ng anak ko po. So, ano naging reaksyon ng partner mo neto that time na nabuntis ka? Siyempre of course nagalit parang kasi siya kasi yung nag-reach out nung time na yon. Nung di ko pa alam na buntis na pala ako noon. Tapos nung nagkabalikan, parang like one time lang talaga nangyari yung nakilala ko sa dating app. Tapos nagkabalikan kami ng husband ko noon. Nung nagkabalikan kami, doon ko nalaman na buntis pala ako. Tapos sure ako na hindi talaga sa kanya yun. Kaya sinabi ko sa kanya na meron akong na-meet during nung time na parang 3 months ata kaming hiwalay noon na time. And then, tinanggap niya pa rin po ako. After niyang malaman, sabi niya, sorry po. Tinanggap niya pa rin po ako despite sa nagawa kong pagtataksil pa rin. Kasi alam ko sa sarili ko na deep inside nun is hindi pa talaga ako naka-move on ng time na yun. Parang lang talaga, nag-explore. Parang nanibago ako kasi long-term relationship pa. Ganun po. Ma'am, tama ba ako ng aking naiisip? Itong asawa mo may something na pagkukulang, hindi niya kayang gumawa ng anak. Tama ba ako? Hindi din po. Ba't hindi kayo nagkaanak? Hindi ko din sure. Kasi parang controlled kami. Controlled? Pero ba't siya nagko-control? Dahil nakagawa ka na nga sa iba ng bata. Kasi yun parang wala sa plano. Tapos, yung sa ngayon, until na wala kaming anak kasi parang ako yung ayaw ko kasi yung situation ng anak ko ngayon is may autism. So, alam ko din na nasa siya sa genes namin sa side, parang takot ako, meron pa akong fear na baka ganun din yung kalabasan. Oo po. Resulta. Ma'am, pero hindi ba kayo uminom ng mga pangkontra that time nung pinagbubuntis niyo tong bata na to? Wala naman. Hindi mo rin siya inisip na ipalaglag ko to dahil nasa mali ako eh. Wala din po. Parang decision ko talaga yun na never talaga na pumasok sa isip ko. Parang tinanggap ko agad na ito talaga binigay ni Lord. Parang yun po. Okay, nagkamali ka sa husband mo, nakipag-dating app ka, nabuntis ka nung tatay. Mamaya na natin pag-usapan yung partner mo, tinanggap ka at napakabuti naman ng puso niya. Sa pagkakamali mo, tinanggap ka pa rin niya. Ano naman ang reaksyon nitong tatay na nakabuntis sa'yo ng bata? Actually, po, parang di niya alam. Bigla kong, parang nung na-feel ko parang buntis ako, ginost ko agad. Ganun po. Tapos hanggang until now, hindi niya alam? Hindi niya po alam. Tapos ang umako, itong partner mo? Po? Hindi mo sinabi doon sa naka-dating app mo na nabuntis ka niya and ang pinaako mo na is ito yung partner mo. Inamin mo agad sa kanya, right? Yes po. Bali, wala po talaga sa plano na, parang nasa isip ko noon is, nung ginost ko siya is, susuluhin ko kasi kaya ko naman pong buhayin. Tapos pero yun nga, nagsabi nung husband ko is, parang anong time na yun, di pa kami kasal. Ng time na yan. Tapos, yun po, yung sabi niya na,
siya na yung nagsabi na, wag mo nang sabihin sa kanya na gano'n, na buntis niya ako. Siya daw yung yung ama sa binuntis ko po, pinagbubuntis ko. I see. Gets. Okay. So hindi na nga kayo nag-away ng husband mo, tinanggap niya ng buo yung bata, siya na daw ang tatayo, hanggang sa kinasal kayo. Tama ba ako, ma'am? Yes po. So, ba't po kayo napatawag dito, ma'am? Anong gusto nyo talagang pinakapuntuhin? Yung ano ko po kasi is, tinatanong ko po kasi always sa husband ko na, what if nasa saktong edad na yung anak namin, if sasabihin ko ba kung yung katotohanan. Kasi yung always na like nung start pa lang, sabi talaga ng parents niya, di talaga namin sasabihin kahit kanino. Tapos nung 2023 bigla pong nag-chat yung din po, yung totoong tatay. Nagparamdam po siya. Sabi lang ng husband ko, wag mong pansinin yan. Para hindi siya magka-idea. So, hanggang kailan mo itatago, ma'am? Yun nga, yun ang hindi ko alam. Kasi sa part ko, nakaka-guilty kasi siya for me. Pero kung iano ko din yung sa side ng husband ko, yung suggestion niya na is wala na, parang out of the picture na talaga yung totoong tatay. And then yun din yung sabi ng yung family niya, yung parents niya. Pero yung sa kasi parang nasa isip ko parang baka yung mga mostly yung mga ibang na naririnig ko na mga sabi ng tao or mga other stories na deserve ng bata din na malaman yung totoo. Pero yun nga, parang torn between kung sasabihin ko ba or hindi pag lumaki na siya, like nasa legal age na or ganun. Pero ma'am, kung hindi natin papakinggan yung asawa mo, yung nanay ng asawa mo, yung ibang tao na komento nila sa'yo. Unang-una, gusto ko munang sabihin na napakaswerte mo rin sa asawa mo. Kasi sa kabila ng pagkakamali mo, hindi biro yung ganun. Natanggapin ka. Yes po. Na mahalin ka ng buo. Tapos ipaglaban niya pa rin yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Although na kahit naging selfish ka that time. Right? Yes po. Na kahit na yung panahon na ginagawa mo yun, hindi mo siya naisip. Kasi na-bored ka sa long-term relationship ninyo. Pero ma'am, gusto ko lang din na malaman at gusto ko manggaling sa mismong puso ng isang ina na kung ikaw ang magdidesisyon, ikaw nakakakita ng senaryo mo ngayon, tingin mo anong dapat gawin? Dapat pa bang ipakilala yung totoong ama? O dapat bang sundin mo yung sinasabi ng nanay ng asawa mo? Hindi ko talaga po alam. Kasi iniisip ko kasi kahit mismo po ako, hindi ko po parang iniisip ko kasi yung outcome or yung result. If sasabihin ko, magugulo yung like peaceful living namin ngayon. Tapos, of course, maraming masasaktan. And kung di ko naman sasabihin, yung guilt ko naman, yung parang kinakain ako ng guilt like every day. Lalo pag sinasabi nila na wala ka talagang yung mga sister ng husband ko na ba yan, wala kang parang physical na parang mana sa tatay, ganun.
yung sinasabi na, bakit kaya wala kang physical feature na same sa daddy mo, bakit puro kay mama mo, ganun. Doon ako kinakain ng konsensya din. Mhm. Tapos, ngayon, meron na din silang, meron ng another apo. Kaya hindi ko alam kung ano yung outcome sa future talaga. May gusto ka bang itanong? O gusto mo lang maglabas, mag-vent out? Gusto mo lang bang ilabas lahat ng bigat ng nararamdaman mo? Kung itatanong ko po is, ano po yung best way or ano yung Anong dapat gawin? yes po. Actually, to be honest, ang makakasagot ng tamang gagawin, ikaw bilang magulang eh. Nanay ka eh. Pero, para lang sa akin, ang aking opinion lamang at para lang meron ka ring ibang pintuan na pwede mong buksan o tignan kung pwede rin o pasok din para sa'yo to. It's a case-to-case basis kasi to, ma'am. B. Case-to-case basis. Kailangan mong balansehin yung mga pangyayari. Kung ako tatanungin, deserve ng isang bata na makilala niya ang totoo niyang ama. Deserve ng isang bata na yung tatay niya ay makapiling niya rin. Pero, deserve din naman ng asawa mo na minsan pakinggan siya ng misis niya. Dahil sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, tinanggap ka pa rin niya. At ang tanong, yung tatay ba, yung totoong tatay nung bata, ay handa ba siyang makilala yung anak mo? Yung anak nyo? Tandaan mo, may kondisyon yung bata Hindi po biro. Kailangan ng ganyang kondisyon ay tamang pagmamahal, pag-unawa, at pag-aaruga. Alam mo, ma'am, alam ko na darating yung panahon, magkakaroon ka ng lakas na loob na pagdesisyonan ang lahat ng to. Sana sa pangalawang pagkakataon na to na magdidesisyon ka ay hindi na katulad ng unang naging desisyon mo na nagkamali ka. Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo ngayon. Kasi kahit anong naman sabihin ko sa'yo dito na, pakinggan mo ako, sundin mo, pakilala mo sa tatay niya. Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi magiging tama yun para sa partner mo ngayon, bakit mo susundin? O kaya sabihin ko naman na, hindi, itago mo lang dun sa tatay niya. Pero ang tamang sagot naman is, at alam mo sa sarili mo na dapat mong kausapin na yung tatay. There's a right time and there's a right place. Diyan sa sitwasyon mo. And I hope and I believe na magkakaroon ka ng wisdom isang araw. Na dapat mong sundin yung nararamdaman mo bilang isang ina. Pero sa ngayon, tingin ko, hindi rin siguro mali yung partner mo. Kasal kayo. Tanggap ka naman ng magulang niya.
Ang hirap kasi talaga kalaban yung yung nagigilty ka dun dahil sa ginawa mo. Nilalamon ka yun araw-araw eh. Yung tipong tahimik na yung paligid, dun ka mumultuhin ng pagkakamali mo sa past mo. Pero ito nga yung laban dyan eh. Mag-i-stay ka ba hanggang dulo doon sa pagkakamali mo? Or it's about time na itama mo na yung mga desisyon mo ngayon. Tandaan mo, ma'am, may asawa ka, may anak ka. And ang pagdidesisyon ngayon ay hindi na lang para sa sarili at hindi lang para sa bata, kundi damay na rin pati yung husband mo dito. Bihira lang na makatagpo ng isang taong tatanggapin ka pa rin sa kabila ng mga pagkakamali mo. Nang hindi ka niya binawian at minahal ka pa rin niya. At I think, hindi lang naman ikaw ang minahal niya. Tingin ko pati yung bata minahal niya, di ba ma'am? Yes po. Nang sobra-sobra. Super po. At para mapaintindi niya rin sa magulang niya at sa mga ibang parte ng pamilya niya, ganun ka niya kamahal. Hindi awa yung ginagawa niya sa'yo. Tunay na love. Talaga. Mahal ka niya, ma'am. And sana, dasal ko lang, makita mo yung great love na binibigay niya sa'yo. Ma'am, ako naman na magtatanong, okay lang? Yes po. Kung sakaling sabihin mo dun sa tatay, tingin mo tanggap ba ng tatay yung bata? Siguro po. Feel ko. Siyempre, tatay siya, di ba? Opo. Pero, Siguro. tingin mo mauunawaan ka ng asawa mo ngayon? Tingin mo, hindi magiging magulo ang sitwasyon? Ano sa tingin mo, ma'am? Yun din po yung isang Iniisip mo? outcome na iniisip ko. Mhm. If ever, sasabihin. Magkakagulo lang. Opo. Pero ma'am, kung hindi mo sasabihin at makikinig ka sa mister mo, may kapayapaan ba? Yung iisipin ko din naman po is deserve din ng bata malaman. Pero siguro kung susundin ko yung sa asawa ko, di naman siguro din ako selfish pag gano'n, no? Kahit na di na malaman ng anak ko yung totoo. Hindi sa kino-close natin yung door na malaman ng bata. Pero ito ba yung tamang panahon para malaman ng tatay? Hindi. Kasi Yeah. hindi pa maunawaan ng anak ko din kasi maliit pa din siya. Yes! At hindi rin kaya pang unawain ng asawa mo yun. Tandaan mo, kung gaano kabait ang puso ng asawa mo. Tingin ko, imposibleng hindi niya rin maisip na dumating sa punto na sabihin niya na deserve din ng bata na makilala niya yung totoong ama niya. Siguro sa ngayon, hindi pa siya ready pero tingin ko, darating din yun. Kaya nga may tamang panahon yan eh. Tingin ko kasi kaya ka naguguluhan sa ngayon. Nandyan yung nagigilty ka sa nakaraan. Yes. Naawa ka sa bata. Pero, magtiwala ka sa husband mo. Kung gaano kanya pinagkatiwalaan nung tinanggap ka niya,
ganun mo rin siya pagkatiwalaan doon sa hinihingi niya sa'yo. And surrender mo kay Lord. Kung may pagkakataon, ibigay mo kay Lord. May gusto ka pang sabihin, ma'am? Yun lang po. Bali, gumaan po yung pakiramdam ko po. Parang nabawasan din po yung bigat. Maraming. Nalinawag. Wait, wait. Bisayain mo, ma'am. Don't worry. Marami rin tayong Bisaya dito. Ano sa Bisaya na naliwanagan? Ano ba yung Bisaya? Enlighten na lang. Oh, na-lighten. Ma'am, pwede ba kitang hingian ng message mo sa iyong anak? Kung sakali mapakinggan niya to or nung tatay niya after 5 years or after 10 years. Go, ma'am. Sa tatay ng anak, sa real tatay ng anak ko, sana din na siyang paramdam ulit. And sa husband ko, gusto ko lang sabihin na na-appreciate ko talaga lahat ng ginawa niya. Sa effort, sa pagtanggap, sa amin ng anak ko. Given nga mayroon siyang autism, tanggap niya pa rin as his own. And sa anak ko naman is, I know, hindi niya naman to maano, pero ang masasabi ko lang is, love namin siya ng daddy niya. Sana maintindihan niya in the future kung bakit namin tinago sa kanya ang katotohanan. Yun lang po. Thank you sa tiwala at sa pagtawag mo sa amin. Thank you po. Thank you. Sabi nila dito, himasmasan, na hapsay ang paghahuna-huna. Napside yun. Yeah. Ma'am, gusto kitang yakapin. At sa pagkakataon nito, alam ko na ang panahon ang makakapagpahilom sa mga sugat natin sa puso. Ang pinakamagaling na doktor sa mga sugat natin sa puso is yung panahon. Panahon na minsan marirealize na rin natin kung ano ba yung right decision doon sa mga bagay na gumugulo sa atin. Sabi nga ng mga kabisyon natin, time will come. Ma'am, sana dumating yung pagkakataon, maintindihan mo ang lahat at tamang desisyon. Gusto ko ring ipag-pray yung anak mo na may autism and busugin natin siya ng pagmamahal lalo sa kanyang kalagayan. And thank you. Ako gusto ko magpasalamat sa asawa mo dahil may isang lalaki na handang magpakalalaki na hindi ka niya hinusgahan sa pagkakamali mo bagkus minahal ka pa niya at niyakap ka pa niya at hindi lang ikaw pati yung anak mo. At bihira lang yung ganong tao. Happy Tuesday, V. And maraming salamat sa'yo sa pagtawag mo. Naway napagaan namin yung bigat na nararamdaman mo. And ipagdadasal ka namin. Kasama ko si DJ Rocky, ang partner ko dito sa programa na to, yung mga nararanasan yung ganyan. Salamat, V. Thank you po. Thank you, Titangelo po. Thank you. And Thank you so much. Good night. Good night po. Mag-pray ka palagi, ha?
Yes po. God bless. Thank you po. Thank you. Anyway mga kabisyo, it's already 12:24 a.m. Gusto ko muna magpasalamat sa kasama ko dito ngayon na si Boy Pindot na grabe ang suporta sa atin. And, in behalf of DJ Rocky Terra, sa partner ko, maraming salamat sa programa mo na to na napakaganda ng purpose natin. Mga kabisyo, sa lahat po na nakatutok sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, ito po ang 90.7 Love Radio ang nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal ninyo. Naway patuloy lang po natin ang pakikinig natin dito. Kasama nyo po kami gabi-gabi para magbahagi at pakinggan din po ang inyong mga kwento. Gamit po ang inyong telepono o sa pagsusulat ng inyong mga liham patungo kay DJ Rocky Terra. Ito po ang programa ng Rocky's Secret Files with Titan Jello at ang programa na Top Secret Gabi-Gabi. Muli, ako ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.